Ika-30 araw. Sino ang nag-akay at nagturo sa atin ng panalangin? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Si Jesus ang nag-akay at nagturo sa atin ng panalangin. Hamon sa pamilyang Batanggenyo. Dasalin ang panalangin kanyang itinuro, ang Ama namin. Salita ng Diyos ayon kay Lucas, 11 kabanata, sa 1 hanggang 4 na talata. Nangyari na si Jesus ay nananalangin sa isang dako. Nang siya ay makatapos, isa sa kanyang mga alagad ang nagsabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng pagturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Aming Ama na nasa langit, pakabanali ng iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong paghahari. Mangyari ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, maging gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ang kailangan naming tinapay sa bawat araw. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. Ito ay sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama. Maikling pagninilay. Sa kabila ng kaabalahan ni Jesus sa iba't ibang gawain, lagi siyang naglalaan ng panahon para manalangin. Ang pagpunta niya sa ilang ay ang paglalaan niya ng oras upang makatagpo ang Ama at mabatid ang kalooban niya. Turo ng simbahan. I cannot bring to an end this brief survey of the situation of the Church in Asia, though far from complete, without mentioning the saints and martyrs of Asia, both those who have been recognized and those known only to God, whose example is a source of spiritual richness and a great means of evangelization. They speak silently, but most powerfully of the importance of holiness of life and readiness to offer one's life for the gospel. Panalangin. Panginoong Jesus, ilapit mo kaming lagi sa Ama. Amen.